Natawan ang pagdating sa Maynila. Maagang maaga pa lamang ay nagising na si Cardo, isang simpleng sabungero mula sa Samar. Tahimik niyang pinakain ang 4 na niyang manok na panabong, bawat isa ay tila may kakaibang tikas at tapang. Sa unang tingin, parang ordinaryong mga alaga lamang ang mga ito, ngunit sa mga mata ni Cardo, alam niyang may lihim na lakas ang kanyang mga manage. Tahimik ang umaga sa kanilang baryo habang inihanda niya ang paglalakbay. Bit-bit ang kanyang maliit na kulungan at kakaunting gamit, sumakay siya ng bangka patungo sa pantalan. Marami ang nagtataka kung bakit siya alis, lalo na't hindi pa siya kilalang sabungero sa malalayong lugar. Habang nasa biyahe, mahigpit niyang hinahawakan ang kulungan ng kanyang mga alaga. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa loob, sinisigurong maayos ang mga ito. Para kay Cardo, hindi lang basta manok ang dala niya, kundi pag-asa ng mas magandang buhay. Pagdating sa Maynila, agad niyang naramdaman ang kakaibang ingay at galaw ng lungsod. Malayo ito sa tahimik na buhay sa Samar. Sa bawat sulok ay may sigawan, tawanan, at mga taong abaalala sa kanilang gawain. Image, hindi nagtagal, narating niya ang isang kilalang sabungan. Maraming sabungero ang naroon, mayayaman, may kanya-kanyang magagarang manok. Nang makita nila si Cardo, napangiti ang ilan. "Taga saan ka?" tanong ng isang sabungero. "Samar," sagot niya ng mahinahon. Napatingin ang mga tao sa kanyang mga manok. Simple lamang ang itsura, walang kakaibang palamuti o tanda ng pagiging mamahalin. Kaya naman may ilan na nagbulungan. Parang ordinaryo lang yan ah. "Sigurado ka bang ilalaban mo yan dito?" Hindi sumagot si Cardo. Ngumiti lamang siya at tahimik na umupo sa isang sulok. Hindi niya kailangang magpaliwanag. Alam niya sa sarili niya na darating ang oras na magsasalita ang kanyang mga manok sa laban. Sa kanyang isip, isa lamang ang malinaw, hindi siya dumayo sa Maynila para matalo. At sa unang pagkataon, isang kakaibang tila kabog ng kapalaran ang naramdaman niya. Ang unang laban. Hindi pa man lubusang nakakapagpahinga si Cardo ay agad na siyang lumapit sa listahan ng mga laban. Tahimik niyang isinulat ang niyang pangalan kasama ang isa sa kanyang mga manok, ang kulang may itim na batiks na pakpak. Image, napatingin ang ibang sabungero sa kanya. May ilan ang napangisi, tila minamaliit ang kanyang dala. "Baguhan yata," bulong ng isa. "Madaling panalo yan," dagdag pa ng isa. Ngunit nanatiling kalmado si Cardo. Marahan niyang hinaplos ang kanyang manok, parang may binubulong. Hindi ito basta paghahanda, tila may kakaibang ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya pa ay tinawag na ang laban. Sa pula si Cardo mula Samar, sa puti si Mang Ruel ng Maynila. Biglang umugong ang sabungan. Kilala si Mang Ruel bilang veteranong sabungero. Marami na itong napatumbang kalaban. Pagpasok sa arena, tila mas lalong minata ng mga tao ang manok ni Cardo. Hindi ito kasing laki o kasing kinis ng kalaban. Image, simulan na sigaw ng sentensyador. Sa unang salpukan, mabilis ang galaw ng puting manok. Agad itong umatake. Napaatras ang manok ni Cardo dahilan para magingay ang mga tao. "Tapos na yan," sigaw ng ilan. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa ikalawang sagupaan, kumilos ang manok ni Cardo nang hindi inaasahan. Isang mabilis at eksaktong atake ang pinakawalan nito. Isang iglap. Tahimik ang buong sabungan. Bumagsak ang manok ni Mang Ruel. "Panalo!" Biglang nagkagulo ang mga tao, hindi sila makapaniwala sa nangyari. Paano nangyari yon? Ang bilis. Napatingin ang lahat kay Cardo. Hindi pa rin siya nagsasalita. Tahimik lang siyang kumuha sa kanyang manok, tila walang kakaibang nangyari. Ngunit sa loob ng sabungan, isa lang ang malinaw, hindi ordinaryo ang mga manok na galing Samar. At doon nagsimulang magbago ang tingin ng lahat kay Cardo, ang bulong ng lihim. Matapos ang unang panalo, mabilis kumalat ang balita sa buong sabungan. Ang simpleng sabungero mula Samar ay biglang naging sentro ng usapan. Hindi pa man nagsisimula ang susunod na laban, marami na ang napapalingon kay Cardo. Image, hindi normal yon, bulong ng isang matandang sabungero. "May tinatago yan," sagot naman ng isa. Sa isang sulok, tahimik lamang na nakaupo si Cardo. Pinapakain niya ang kanyang manok, parang walang naririnig sa mga bulungan sa paligid. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang ito pa lamang ang simula. Lumapit sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Kilala ito sa sabungan bilang si Don Emilio, isang mayamang sabungero na bihirang matalo. "Magandang laban," sabi nito habang nakangiti. "Saan mo nakuha ang ganyang manok?" Saglit na tumingin si Cardo sa kanya bago sumagot. "Sa amin lang po sa Samar." Hindi na kontento si Don Emilio. Napansin niya ang kakaibang kumpiyansa ni Cardo. "Kung ibebenta mo yan, handa akong magbayad ng malaki." Umiling si Cardo. "Pasensya na po, hindi po sila binebenta."
Image na wala ang ngiti ni Don Emilio. Sa unang pagkakataon may tumanggi sa kanyang alok. Mag-ingat ka, malamig nitong sabi bago tumalikod. Hindi lahat dito natutuwa sa mga bagong nananalo. Habang papalayo ang mayamang sabungero, napatingin si Cardo sa kanyang mga manok. Isa-isa niya itong hinawakan, tila pinapalakas ang loob. Sa kanyang alaala bumalik ang mga salita ng isang matandang albularyo sa Samar. Hindi mo kailangan ipakita ang lakas nila agad. Darating ang tamang oras at kapag dumating yon, wala nang makapigil. Napapikit si Cardo. Alam niyang hindi lang laban ang hinaharap niya sa Maynila. May mga matang nagmamasid, may mga taong gustong malaman ang kanyang sikreto. At habang lumalalim ang gabi, isang bagay ang unti-unting nagiging malinaw. May lihim ang kanyang mga manok na hindi pa dapat malaman ng iba. Ang hamon ng mayabang kinabukasan, mas maaga pa lang ay puno na agad ang sabungan. Lalong dumami ang tao, karamihan ay gustong masaksihan muli ang kakaibang galing ng sabungero mula Samar. Image pagpasok ni Cardo, ramdam na niya ang pagbabago. Hindi na siya basta-basta binabalewala. May mga matang nakatingin, may mga taong sumusunod sa bawat galaw niya. Ngunit kasabay nito, may mga nainggit. Sa gitna ng sabungan, may isang lalaking kilala sa pagiging mayabang. Si Brando, isang sabungero na maraming panalo at kilala sa lakas ng kanyang mga manok. Oy, ikaw ba yung taga Samar? Malakas nitong sigaw. Tumigil si Cardo at marahang tumingin. Oo, maikli niyang sagot. Ngumisi si Brando. Swerte ka lang kahapon, subukan mo naman sa akin. Tingnan natin kung ubra pa yung manok mo. Naging ngayong mga tao. Alam nila na kapag si Brando ang kalaban, hindi basta-basta ang laban. Image, hindi agad sumagot si Cardo. Tumingin muna siya sa kanyang mga manok, saka muling bumaling kay Brando. Sige, kalmadong sagot niya. Biglang sumigaw ang mga tao. Ito na ang laban na inaabangan. Habang inihanda ang mga manok, napansin ng ilan na kakaiba ang kilos ng alaga ni Cardo. Tahimik lamang ito, ngunit ang mga mata ay tila matalim at nakatuon sa kalaban. Bakit parang nananahimik pero delikado? Bulong ng isang manonood. Samantala, ang manok ni Brando ay malaki, makintabang balahibo at halatang sanay sa laban. Sigurado ka pang-asar ni Brando. Baka umuwi ka ng luhaan. Hindi na sumagot si Cardo. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kanyang manok at muling bumulong. Sa sandaling iyon, tila may kakaibang hangin na dumaan sa paligid. Parang may paparating na hindi inaasahan. Tinawag na ang laban. Sa pula si Cardo ng Samar, sa puti si Brando. Tahimik ang ilang sandali. Lahat ay nakatutok. Dahil ang laban na ito ay hindi na basta laban ng manok. Ito ay laban ng dangal, yabang at isang lihim na hindi pa ng dangal. Tahimik ang buong sabungan habang nakaposisyon na ang dalawang manok sa gitna. Ramdam ang tensyon sa hangin, tila kahit ang mga tao ay nagpipigil ng hininga. Image. Sa isang tabi nakatayo si Brando, puno ng kumpiyansa. Sanay na siya sa ganitong laban. Para sa kanya, isa na namang madaling panalo ito. Samantala, si Cardo ay tahimik lamang. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kanyang manok. Hindi siya kinakabahan, bagkus ay tila handa sa anumang mangyari. Simula na, sigaw ng sentensyador. Sa unang sagupaan, mabilis ang galaw ng manok ni Brando. Malakas itong umatake, dahilan upang umatras ang manok ni Cardo. Yan, tapusin mo na, sigaw ni Brando. Naging gayang mga tao. Akala nila ay mauulit ang inaasahan, matatalo ang simpleng manok mula Samar. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng laban. Sa ikalawang sagupaan, umiwas ang manok ni Cardo sa isang matinding atake. Isang iglap lang, nagbago ang pwesto nito at mula sa gilid ay umatake ng eksakto. Image anong? Sigaw ni Brando. Napaatras ang kanyang manok. Hindi ito makapaniwala sa bilis ng kalaban. Muling nagtagpo ang dalawa. At sa pagkataong ito, hindi na nagaksaya ng oras ang manok ni Cardo. Isang mabilis, malinis at eksaktong galaw, bumagsak ang manok ni Brando. Tahimik. Pagkatapos ay biglang sumabog ang sigawan ng mga tao. Panalo na naman. Grabe, hindi normal to. Napaatras si Brando, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa unang pagkakataon, natalo siya ng ganoon kabilis. Samantala, si Cardo ay tahimik lamang na lumapit at kinuha ang kanyang manok. Wala siyang yabang, walang sigaw ng tagumpay, ngunit ngayon ibang tingin sa kanya ng lahat. Hindi na siya basta sabungero mula Samar. Isa na siyang misteryo. At sa likod ng kanyang katahimikan, mas lalo pang lumalalim ang tantanong ng lahat. Ano ba talaga ang lihim ng kanyang mga mata sa dilim? Matapos ang sunod-sunod na panalo, hindi na mapigilan ang usapan tungkol kay Cardo. Sa bawat sulok ng sabungan, pangalan niya ang binabanggit. May humahanga, ngunit mas marami ang nagdududa. Image, pagsapit ng gabi, unti-unting nag-uwian ang mga tao. Ngunit hindi lahat ay umalis. Sa isang madilim na bahagi ng sabungan, may ilang lalaking nag-uusap.
Hindi yan normal, sabi ng isa. Dalawang laban, parehong mabilis. Parang alam ng manok niya ang galaw ng kalaban, sagot ng isa pa. Alamin natin kung ano ang sikreto. Samantala, si Cardo ay nasa kanyang tinutuluyang maliit na silid. Tahimik niyang pinupunasan ang kanyang mga manok. Isa-isa, parang inaalagaan ang mga ito hindi lang bilang panabong, kundi parang pamilya. Ngunit bigla, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas. Image, napahinto siya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. May mga taong nakatayo sa dilim. Mga matang nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Hindi siya nagpanik. Sa halip, maingat niyang inilapit ang kanyang mga manok at hinawakan ang kulungan. Sa sandaling iyon, tila may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may nagbabantay sa kanya. Naalala niya muli ang babala ng matandang albularyo sa Samar. Kapag napansin na ng iba ang lakas nila, hindi lang laban ang haharapin mo. May mga taong gagawin ang lahat para makuha yan. Huminga ng malalim si Cardo. Alam niyang hindi na ito simpleng laban sa sabungan. May mga taong handang magnakaw, handang manakit, at handang pumatay para sa lihim na kanyang tinatago. Sa labas, unti-unting lumapit ang mga anino. At sa loob, naghanda si Cardo. Dahil ngayong gabi, hindi manok ang lalaban, kundi siya mismo. Tatangkang pagnanakaw, malalim na ang gabi. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng maliit na silid ni Cardo, gising ang kanyang diwa. Ramdam niya na may mangyayaring hindi maganda. Image, maigpit niyang hawak ang kulungan ng kanyang mga manok. Hindi siya natatatakot, ngunit handa siya. Biglang, kalabog, napabukas ang pinto. 3 lalaking nakaitim ang pumasok. Mabilis at walang sabi-sabi. Diretso ang tingin nila sa mga manok. Ibigay mo na lang, wala kang laban, sabi ng isa, malamig ang boses. Hindi gumalaw si Cardo. Hindi puwede, mahinahon niyang sagot. Nagtingin na ng mga lalaki sa kadahan-dahang lumapit. Image, sa isang iglap, sumugod ang isa para agawin ang kulungan. Ngunit mabilis si Cardo. Iniwas niya ito at itinulak ang lalaki palayo. Nagulat ang mga ito. Hindi nila inaasahan na lalaban ang isang simpleng sabungero. Matigas ka pala, galit na sabi ng isa. Sumugod silang 3. Sa kabila ng dami nila, hindi umatras si Cardo. Ginamit niya ang kanyang lakas at bilis, iniwasan ang bawat atake. Hindi siya sanay sa gulo, ngunit dala ng pangangailangan, napilitan siyang lumaban. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumilaok ng malakas ang isa sa kanyang mga manok. Isang kakaibang tunog. Napahinto ang mga lalaki. Parang may kakaibang takot na pumasok sa kanilang mga mata. Ano yon? Pulong ng isa. Sa sandaling iyon, tila nagiba ang ihip ng hangin sa loob ng silid. Hindi na sila sigurado sa kanilang ginagawa. Umalis na tayo, sigaw ng isa. Mabilis silang umatras at tumakbo palabas ng silid, parang may hinahabol na hindi nila nakikita. Tahimik muli ang paligid. Image, napaupo si Cardo, hingal na hingal, tumingin siya sa kanyang mga manok, hindi ito basta tumilaok. May kakaiba sa sandaling yon. Parang may puwersang hindi niya lubos na maintindihan. Doon niya napagtanto, ang lihim na kanyang dala ay hindi lang tungkol sa panalo sa sabungan. May mas malalim itong pinagmulan, at habang matagal, mas lalo itong nagiging delikado, lihim ng albularyo. Hindi na nakatulog si Cardo matapos ang nangyari noong gabi. Tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ang kanyang mga manok. Sa isip niya, unti-unting nabubuo ang katotohanan na matagal na niyang iniiwasan. Image pagsikat ng araw, nagpasya siyang hindi muna lumaban. Sa halip, naghanap siya ng tahimik na lugar upang makapag-isip. Habang naglalakad sa gilid ng lungsod, bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan sa Samar. Isang gabi, bago pa siya umalis, dinala siya ng isang matandang albularyo sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga insekto ang maririnig. Image, hindi ordinaryo ang mga manok na ito, sabi ng matanda habang nakatitig sa apoy. May baspas sila at may kapalit. Hindi agad naintindihan ni Cardo ang ibig sabihin noon. Ano pong kapalit? Tanong niya. Tumingin ang albularyo sa kanya, seryoso ang mukha. Kapag ginamit mo ang lakas nila para sa sarili mong kapakinabangan, darating ang araw na susubukin ka. Hindi lahat ng laban ay sa sabungan. Tahimik si Cardo noon. Hindi niya pinansin ang babala. Ang nasa isip lang niya ay ang pagkakataong makaahon sa hirap. Ngunit ngayon, naalala niya ang lahat. Image, ang mga panalo, ang kakaibang bilis ng kanyang mga manok at ang nangyari kagabi. Hindi na ito simpleng galing. May kakaibang puwersang gumagalaw. Napahawak si Cardo sa ulo niya. Ganito ba ang kapalit? Bulong niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi sa mga kalaban sa sabungan, kundi sa kung ano ang maaring mangyari kung magpatuloy siya. Ngunit, huli na ba ang lahat? Sa malayo, may mga matang muling nagmamasid sa kanya.
Mas marami na sila ngayon at mukhang hindi sila titigil hanggat hindi nila nalalaman ang kanyang lihim. Ang malaking pusta. Hindi na nakaligtas sa mata ng buong sabungan ang pangalan ni Cardo. Mula sa pagiging tahimik na sabungero, ngayon ay siya na ang sentro ng atensyon at kasabay nito, mas malaking laban ang naghihintay sa kanya. Image isang hapon muling lumapit si Don Emilio sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ito nakangiti. May laban bukas, diretsong sabi nito. Malaki ang pusta. Kung mananalo ka, kikilalanin ka sa buong Maynila. Tahimik si Cardo. Pero kung matalo ka, bahagyang ngumisi si Don Emilio, mawawala lahat sa'yo. Alam ni Cardo na hindi ito simpleng hamon. May kakaibang bigat ang mga salitang iyon. Ano ang kapalit? Tanong niya. Isa sa mga manok mo, sagot ni Don Emilio. Kapag natalo ka, kukunin ko. Biglang nanikip ang dibdib ni Cardo. Image na alala niya ang babala ng albularyo. May kapalit, ngunit kung tatanggi siya, lalo lamang lalaki ang pagdududa ng mga tao. At kung tatanggapin niya, inilalagay niya sa panganib ang isa sa kanyang mga alaga. Ilang sandali siyang nag-isip. Sige, sagot niya sa wakas. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid. Alam nilang hindi basta-basta ang laban na ito. Kinabukasan, dagsa ang tao sa sabungan. Mas marami kaysa dati. Lahat ay gustong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng sabungero mula sa Samar. Sa gitna ng arena, nakapwesto ang dalawang manok. Ang isa ay mula kay Cardo. Ang isa ay sinasabing pinakamalakas na alaga ni Don Emilio. Image tahimik ang buong lugar. Walang sumisigaw. Walang gumagalaw. Simulan na, sigaw ng sentensyador. Sa unang galaw pa lang, ramdam na ang kakaibang tensyon. Mas mabilis, mas mabigat, mas mapanganib. Hindi ito tulad ng mga naunang laban. Habang pinagmamasdan ni Cardo ang laban, naramdaman niya ang kakaibang kabog sa dibdib niya, parang may mali, parang may hindi siya nakikita. At sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya. Ang huling desisyon, tahimik ang buong sabungan. Lahat ng mata ay nakatutok sa gitna ng arena. Ramdam ang bigat ng laban, hindi lang ito tungkol sa panalo, kundi sa kapalaran ni Cardo at ng kanyang mga alaga. Image. Sa unang sagupaan, agad na umatake ang manok ni Don Emilio. Malakas, mabilis, at walang pag-aatubili. Napaatras ang manok ni Cardo. Nagingay ang mga tao. Tapusin mo na, sigaw ng ilan. Ngunit nanatiling kalmado si Cardo. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumalaw. Tinitigan lang niya ang kanyang manok. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang lahat sa kanyang paningin. Naalala niya ang mga salita ng albularyo. Hindi lahat ng laban ay sa sabungan. Image, muling nagtagpo ang dalawang manok. Isang malakas na banggaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad umatake ang manok ni Cardo. Parang naghihintay. Anong ginagawa mo? Bulong ni Cardo. At doon niya napagtanto. Hindi niya kailangang patunayan ang lakas niya sa lahat. Hindi niya kailangang ipilit ang kapangyarihang hindi niya lubos na naunawaan. Huminga siya ng malalim. Sapat na, mahinang sabi niya. Sa gitna ng laban, itinaas niya ang kanyang kamay. Tigil, atras na ako. Biglang naguluhan ang buong sabungan. Ano? Bakit? Hindi makapaniwala si Don Emilio. Atras ka? Ngayon pa talaga? Ngunit hindi na nagbago ang isip ni Cardo. Image, kinuha niya ang kanyang manok at tahimik na lumabas ng arena. Walang yabang. Walang pagsisisi. Sa kanyang puso, alam niyang iyon ang tamang desisyon. Mas mahalaga ang buhay at katahimikan kaysa walang katapusang laban. Habang naglalakad palayo sa sabungan, unti-unting nawala ang ingay ng mga tao. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Maynila, naging payapa ang kanyang isipan. Ang sabungero mula Samar ay hindi na lamang kilala sa kanyang panalo, kundi sa kanyang piniling tumigil. Balik sa Samar. Matapos ang matinding karanasan sa Maynila, tahimik na bumalik si Cardo sa kanyang baryo sa Samar. Hindi na siya hinahanap ng mga sabungero at mayamang manlalaro, at sa kanyang puso, iyon na ang kanyang ninanais, kapayapaan. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng kanyang pamilya at mga kapitbahay. Napansin nila ang pagbabago sa kanyang tindig, hindi na lang isang simpleng sabungero, kundi isang taong may tapang at karunungan sa pagpili ng tama. Tahimik niyang inilapag ang kanyang mga manok sa kulungan. Tumingin siya sa bawat isa, ngumiti at marahang hinaplos ang balahibo ng bawat manok. Alam niyang ang kanilang lakas ay hindi lamang para sa sabungan, kundi para sa buhay, isang paalala ng leksyon na natutunan niya sa lungsod. Hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin sa minsan. Ang tunay na tagumpay ay nasa tamang desisyon sa pagpili ng katahimikan at kabutihan sa halip na kayamanan at yabang. At sa dapit hapon ng Samar, habang sumasapit ang araw sa kanluran, nakaramdam si Cardo ng katahimikan. Ang sabungero mula Samar ay bumalik, hindi lamang panalo sa manok kundi panalo sa sarili.